from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Ba yung teleserye? Tumikot-tingin lang. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ano yung salamin ko? Di ko mabasa ito. At narito ang headlines na ating mga balita. Ako po si Deo Macalma. At narito ang headlines ng ating mamainit na balita ngayong araw ng Lunes. Grabe, ha? Daming ganap. Oo nga, laki eh. Tapos meron pang para daw tong teleserye. Gumanap ang mga bida at lumalabas din daw yung mga extra cast. Ayan, pero ang galing ni Alice, ha? Kayang-kayang paikutin ng mga senador. Napaikot ba? Sa ating mga headlines, dismissed Mayor Alice Guo. Ginisan ng todo sa Senado, mga senador na inis kay Alice. Muling sinight for contempt, kulong ngayon sa Senado. Immigration Commissioner Norman Tansingco sinibak ni Pangulong BBM sa pagpuslit ni Alice Guo sa Pilipinas. Mga kasabwat ni Alice Guo sa pagpupuslit sa Pilipinas sa target tukuyin. Pipigain ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa-akusado na pilitang sumurrender sa final assault sa Kingdom of Jesus Christ compound ayon yan sa Philippine National Police. Ayan, sabi ni Secretary Abalos kanina sukul na kaya sumurrender na lang. Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na walang special treatment kay Pastor Apollo Kibuloy, itatratong ordinaryong preso. Kumbaga sa chess lakay na checkmate. Ayan. Dating Pangulong Digong Duterte dapat umanong managot sa pagkanlong kay Pastor Kibuloy. Magbabalik naman sa Pilipinas ni dating Congressman Arnie Tevez mula sa East Timor at tinatrabaho nga ng Philippine Air Force. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, ba't di kumuha ng private jet din? Parang ginawa kay Alice Guo, di ba? Correct. Magandang balita dahil may big time oil price rollback bukas kung saan higit piso ang bawas sa presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Barkong BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard hinabol at binuntunan ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Pilipinas hindi magpapatupad ng lockdowns kontra Mpox. Mga spa na may extra service, bantay sarado naman ng Department of Health. At sa detalye na ating mga balita, muling na-cite for contempt si dismissed Mayor Alice Guo dahil sa pag-iwas na direktang sagutin ang tanong ng mga senador sa kanilang pagdinig. Mismong si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang nagmosyon para siya ay i-contempt. Hindi kasi kumbinsido si Ontiveros na sinabi ni Alice Guo na hindi raw siya ang taong si Guo Ping. Sinegundahan naman ni Senator Joel Villanueva ang motion ni Ontiveros na i-cite for contempt si Alice Guo at binantapang ito ay ipakukulong sa Pasay City Jail. Ang kay Ontiveros na malinaw na nagsisinungaling ang dating mayor ng Bamban na Tarlac sa pangtagi niya na siya rin si Guo Ping
Dahil mismo ang NBI nagkumpirma na si Alice Go at Guo Huaping ay isang tao lamang batay sa kanilang mga fingerprints. Parang na-stress si former Mayor Lakaya. Nakita mo may malaking sugyawat agad sa pisngi. Ganun ba? Akala ko, Senator Jinggoy, akala ko tatayo na at susuntukin na eh. Napikon nga ang ilang mga senador nang tumangging sumagot si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kanilang mga katanungan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong araw. Tinanong ni na Senator Risa Ontiveros at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada si Guo kung sino ang nagmamay-ari ng yateng sinakyan nito palabas ng bansa. Tumanggi ang sinibak na alkalde ng Bamban na isiwalat at isulat ang pangalan ng may-ari ng yate dahil umano sa banta sa kanyang buhay, bagay na ikinairita ni Senator Estrada. Dagdag pa ni Guo, hindi rin umano niya tiyak kung iisang tao lang ang may-ari na facilitator ng sinakyang yate. Narito ang bahagi ng pagkapikon ng mga senador. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero gusto mo pala sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka, Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po Let's take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sing a song. Wala, sintonado ang kanta ni Alice kanina. Sing out strong. Ayan, hindi maganda ang pagkanta ni Alice. Samantala, iginit ni Alice Go na siya ay lumaki sa Tarlac at hindi sa China. Ayan, sabi sa farm siya lumaki. Ito ang kanyang testimonya sa naganap na hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa tanong ni Senator Risa Ontiveros kay Alice kung siya at ang Chinese national na si Guaping ay isa, hindi niya ito kinumpirma. Pero sa report ng NBI, kinumpirma nila na ang puganteng si Alice Go at si Guaping ay may parehong fingerprints. Ngunit ayon kay Guo, hindi niya alam kung paano nangyari yun at nanindigang siya ay si Alice Guo lamang. Samantala, inamin naman ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig sa Senado na sumakay sila ng yate paalis ng Pilipinas. Taliwas naman ito sa naging testimonya ng kanyang kapatid na si Sheila Guo na umalis sila gamit ang small boat bago sumakay ng isa pang malaking boat. Sa pahayag ni Alice Guo, yate ang una nilang sinakyan sa isang port sa Metro Manila pero hindi niya umano alam saan ang eksaktong port. Hindi naman alam ni Guo kung sino ang may-ari ng naturang yate pero ito umano ay kulay puti at mayroong sticker na wings na design. Gate ni Guo, hindi niya alam ang tiyak na markings ng yate dahil nakakap at naka-sunglasses o nakatakip sila noong sumakay. Hindi kaya dyan lang sa tabi natin? Dito ba lang, sabihin ko pa lang dito. Dito ba yun? Sa tapat lakay? Sa harbor? Ayan, tabi ng headquarters ng Philippine Navy. Sa Ross Boulevard lang ba yan? Ayan, kung nabigo ang Senado na pakantahin ng maganda itong si Alice Guo, tutukoy naman sa investigasyon ng Quad Committee ilang taga Bureau of Immigration, ilang local official at mga taga Philippine National Police na manay tumulong sa pagtakas palabas ng bansa si Alice Guo at ang kanyang mga kasamahan. Ayon naman kay Congressman Robert A. Barbers, tagapangulo ng Quad Committee, dapat matukoy ang makasabwat sa pagtakas ni Guo dahil malinaw na kumita mano ang ilang mga tiwaling taga-gobyerno kapalit ng pagtakas ng isang pugante tulad ni dating Mayor Guo. Sabi ni Barbers na sa mga nakalipas na hearing ng Quad Committee ay lumilinaw na ang mga taong sangkot sa illegal pogo operations. Sinabi rin ni Barbers na nananatili ang alok ng Quad Committee kay Cassandra Leong na gawin siyang state witness
O nga pala, may naman nagtatanong sino ang bibigyan ng 10 reward million? money sa pagkakahuli Ay, kay oo, Pastor nakal- Apollo Kibuloy, ha? Ayon kay Barbers Manatili, ang alok ng Quad Committee kay Cassandra Leong na gawing state witness sa kondisyong papangalanan ang mga nasa likod ng pogo na ugat ng iba't ibang krimen sa bansa. Posible namang imbitan din si Mayor Alice Go kasabay nito, kasabay ni na Cassandra Ong at Attorney Harry Roque sa susunod na hearing ng Quad Committee sa darating na Huwebes. Sa iba pang balita, sibak na sa pwesto si Immigration Commissioner Norman Tansinco. Ito ang kinumpirma ni Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office. Ayon sa kalihim, inaprubahan na ni Pangulong BBM ang dismissal ni Tansinco. Una rito, inirekomenda ni Justice Secretary Boying Remulla na masibak ang head ng immigration dahil sa mahiwagang paglabas sa bansa ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa kalihim, may pananagutan din si Tansinco sa nabunyag na pag-i-issue ng visa para sa mga peking korporasyon na nagpapalusot ng illegal gambling workers sa Pilipinas. Ang Bureau of Immigration ay attached agency ng Department of Justice. Samantala, mismong si Justice Secretary Boying Remulla ang nagipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos para sibakin na si Immigration Commissioner Norman Tansinco. Sa isang ambos interview, sinabi ni Secretary Remulla na hindi siya naging kontento sa trabaho ni Tansinco sa Bureau of Immigration. Ayon pa kay Remulla, maraming naging lapses sa trabaho ni Tansinco dahilan para i-recommenda niya kay Pangulong Marcos Jr. na siya ay palitan na. Narito si Secretary Boying Remulla. If I were him, I'd resign already. Mag-resign na lang siya. Sir, bukod sa Guo, meron pa ba siyang sa tingin ninyong hindi kayo na-satisfy or lapses niya? Hindi, marami yan. Marami. Issuances of working visas. Una rito sinabi ng Pangulong Marcos na may mga gugulong na ulo sa pagtakas ni dismiss Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Sino pa kaya sila? Samantala, nanindigan ng Bureau of Immigration na hindi dumaan sa kanila si Alice Guo nung tumakas ito kasama sina Sheila at Wesley Guo. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, walang Philippine immigration stamp ang pasaporte ni Alice. Batay sa kanilang investigasyon, September 4, 2020 na ibigay ang passport ni Alice kung saan valid ito hanggang 2030. Sabi ni Tansinco, lumabas sa kanilang investigasyon na sa illegal na paraan nakalabas ng Pilipinas ang magkakapatid na Guo. Samantala, napilitang sumurrender sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa-akusado dahil sa ikinasang final assault at ibinigyan ng ultimatum ng Philippine National Police. Ito ang nilinaw ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa kampo krimen na harap ng DILG at PNP sa media. Ang religious leader ng Jesus Christ movement o religion at 4 na kapwa-akusado isang araw matapos makuha ng otoridad ang kanilang kustudiya mula sa pagtatago sa KOJ compound. Ayon kay Marbil, sumurrender si Kibuloy at 4 na iba pa nang ikasa ng Davao Police ang final assault sana sa pangunguna ni General Nick Torre. Pinalibutan ng police ang Bible School ng ACQ College of Ministry kung saan sinasabing natukoy kung saan doon nga nagtatago sina Kibuloy. Tinawag naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na kwentong kutsero ang bersyon ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ leader. Nasa labas daw ng Davao City compound at nagtungo lamang doon noong September 8. Sinabi ni Abalos na napaka-imposible kung totoong nasa labas na si Pastor Apollo Kibuloy, bakit babalik pa sa compound ng Kingdom of Jesus Christ?
Imilid na rin ni Abalos na ang paghuli kay Kibuloy ay patunay umano na mahusay ang intelligence ng Philippine National Police na nagresulta sa naturang development makalipas ang mahigit 2 linggong paghahanap kay Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Samantala, nalalapit ng makamit ng mga biktima ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy ang katarungan. Ito ang deklarasyon ni Senator Risa Hontiveros matapos maaresto ang pastor sa Davao City. Mananagot na umano ito sa kabila ng kanyang pagtatago at hindi na maipagpapaliban pa ang katarungan. Magpapatuloy ang investigasyon ng Senado para matuldukan ang sistematikong pang-aabuso sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. Giit ni Hontiveros bilang na ang araw ng tulad ni Kibuloy na naghahari-harian, nambabastos sa batas at nangaabuso sa kababaihan, kabataan at kapwa nating Pilipino. Babalikan natin ilang pang detalya ng ating mga balita. Aba, si Pastor Apollo Kibuloy abay naghain ng motion na ilipat siya sa Campo Aguinaldo sa Armed Forces halip na makulong sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Samantala, dating Pangulong Digong Duterte dapat daw managot sa pagkanlong kay Pastor Kibuloy. At Philippine Air Force naganda naman sa pagbabalik Pilipinas dating Congressman Arnie Tevez mula naman sa East Timor. Ito naman ang good news mga kuya para bukas. Kaya huwag ka mo nang magpa-full-tank misteya, ha? Wala pang pampafultang lang. Kaya tagapasweldo, ano? Dahil may big time oil price rollback bukas. At ang sabi ay may gito piso ang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Ang detalye na mabalitan niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Noel Laksamana birthday boy. Alas 4:27. Ini pa itong pina-LBC na padala ng Torion Law Office. Ay, gusto ko yan, Lakay. Ano sabi? Abay, naka-address kay sa ating President at ako, ha? Roberto Nicdao Jr., President, Manila Broadcasting Company. LPG Macalma, Vice President DCRH. Kita tayuman. Rita Salonga, ito ha, ayan. Ito, galing sa ano, ha? Fresh sa Torion Law Office. Mainit-init nga Lakay. Amoy ano pa? Subject. Ayan. Ang sabi Lakay. Demand to take down malicious post in relation to the Kingdom of Jesus Christ. Wow. Ano yun? Abay, we respectfully assert that the report and video has been released without taking the required due diligence to ascertain the truth and veracity of the statements and declarations published therein. Ayan. Sinasabi rito dun sa mga report, abay di lahat ng media dapat may letter nito, ipapatawag. Ng love letter, Lakay. Ayan, contrary to report stated in the release of video, there are no secret passages connected to female rooms in the compound of Kingdom of Jesus Christ. And if there are minors that have been found by the police, they could either very well be part of the Children's Joy found, or the Children of the Kingdom of Jesus Christ members themselves who are private residents of the compound. To emphasize, there is no such thing as secret passages connected to the female rooms of the Kingdom of Jesus Christ compound. Siguro sa Torion Law Office siguro dapat i-address sa PNP. Kasi doon naman natin kinuha ang mga balita, Lakay, o kaya tsaka materials. Kay DILG Secretary Benhar Abalos. Ayan. Abay, ilang kaya media entity ang pinagpadalhan nito, ha? Marami-rami yan, Lakay, kung sakali. Lumabas na lahat sa mga media network, ha? RH Break Time. Sandali lamang sa mga reports. Standby Raymond. Ano na ang nangyari kay Alice Go sa Senado? Standby Let Narciso. Standby Milky Rigunan. Edniel Parosa at Noche Cacas.
RH Break Time. Oras sa Mistaya. Ganap ng alas 4:34. Ask that your office can address the matter seriously by taking down such video images and other publication in relation to such subject matter. We demand for Ms. Rosa Barbiera to exercise integrity and observe the highest standard of accuracy and reporting and not to simply concoct a dishonest story. We are confident your good office will take this matter seriously. Thank you. Signed, Attorney Israelito P. Torion. Noted, Attorney Israelito Torion. Alamin natin ang mga reports. Anong assessment ng mga Senador Raymond? Ba't ang galing umiwas itong si Alice Goo? Ito kaya ay ordinaryong businesswoman o spy? Ayan. Spy kaya siya lang. Galing-galing umiwas ha? Dating Mayor Alice Goo hindi napiga ng mga senador. Napikon yung mga senador. Hindi daw siya gata para pigain lakay. Hinggil sa operasyon ng Pogo at sa kanilang pagtakas sa bansa. Ang dito mula kay Aris number 28 mula sa Senado, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Ms. Dea, nabigo nga ang mga senador na mapigay itong si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo Huaping sa kanyang pagharap sa Senate Committee on the Women and the Children. Ito ay dahil naging matipid ang kanyang mga sagot sa mga tanungan ng mga senador. Ang nung una ay agad umiwas ito sa mga tanong dahil sa katwiran na may mga kaso na ito sa korte. Paulit-ulit na binakol na meron itong banta sa kanyang buhay o kaya ay takot sa kanyang seguridad. Ang tanungin kung sino ang nagbabanta sa kanya ay tumanggaman itong at humiling ng executive session na hindi nagbigyan ng mga senador. Wala din umano itong kinalaman sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Sa kanyang kwento ay kanilang ginamit sa pag-alis ng bansa nang sila ay tumakas palabas nitong papunta ng Malaysia. Sinuha sa papel ang pangalan ng tumulong sa kanila na isang dayuhan na ayon kay Senate Pro Tempore Jingo Estrada ay passport holder mula sa 5 bansa. Kaugnay nito pasusubkin na din naman itong si Mayor Liseldo Bong Kalugay ang suwal dahil sa kabiguan muli nitong pagharap sa hearing sa pagtatapos ng pagpina nanindigan si Risa Hontiveros na hindi kayang paikutin ni Goo Huaping ang Senado. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Goo Huaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros. Pagkatapos ng hearing ay agad na ibinalik sa PNP Custodial Center sa Campo Crame itong si Alice Goo. Raymond, itinakdang schedule ng susunod. Yes, Mayor. Akala ko dyan ikukulong sa Senado. Hindi nagkaroon ng pag-uusap, Mayor, or nag-coordinate yung Senate Committee on Women doon sa top RTC Branch 109. At ang sabi daw ng judge ay still doon pa rin sa PNP Custodial Center. Pero sa oras na siya ay magpiyansa dahil available naman yung kanyang kaso sa korte, ay hindi yung time po din ng Senado, Mayor.
Oh, so kahit magpiyansa, hindi pa rin makalaya. Kasi lipat. Dahil ililipat naman sa Senado. Dahil may sinight for contempt siya dyan. Yung parang nilinaw kanina ba yun na mag-coordinate sila sa korte. At ang sabi ni Senator Jingo Estrada, sa oras na nangyari yun, ay igigit niya na hindi sa Senado makulong. Dahil napaka-uncooperative niya, dapat daw sa Pasay CTJ. Wow. So kailan siya ibabalik sa Senado? Tapos na ba ang hearing o hindi pa? Hindi pa suspend. Kasunod, dahil lang ay kahit patuloy yung kanyang pag-iwan, ay matatawag daw sa kanya. Okay, maraming salamat Raymond. Ito si RH28 Raymond Abbas para sa rate sa una sa Pinas, una sa Pilipino. Kaya signal mo Raymond, isang lapit-lapit mo sa istasyon natin ilang hakbang lang Sinisinok-sinok. Oo, samantala yung signal natin sa Davao ang linaw-linaw. Report mula sa Malacanang, Miss Thea. Pangulong BBM tiniyak na walang special treatment kay Kibuloy. Detalye mo RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea Lakay, itatrato ng kapareho sa ibang naarestong individual si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagka-aresto kay Kibuloy. Ayon sa Pangulo, hindi bibigyan ng special treatment si Kibuloy kahit pakilalang tao ito at kahit may humiling. Ang ginarantiyahan ni Pangulong Marcos, igagalang ang mga karapatan ng pastor. Babantayan niya na tama ang mangyayari at walang masasagasaan sa kanyang karapatan. Sabi pa ni PBBM, dadaan sa judicial process si Kibuloy at magiging transparent ang proseso. Narito si Pangulong Marcos. There is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na, kahit as may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun eh. We don't know how much special treatment is. So we will treat him like any other arrested person and respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Leth Narciso mula sa Malacanang. May kakwentuhan tayong senador kanina ha? Ang sabi lang kayo. Abay, kung ipapatawag ba nila sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy? Abay, baka daw matakot yung mga senador. Bakit? Baka dumanumbat na siya hininga ng tulong ng eleksyon. Lahat ba sila? Marami. Karamihan yata humingi ng tulong kay Kibuloy noong eleksyon. Mag-e-election pa naman ulit ngayon. Pinag-pray over pa raw sila. Oo. Pagkaka-arrest sa Kibuloy, patunay na walang makatakas sa batas. Kahit pa ang umano'y self-appointed son of God ba? Sino naman may sabi niyan manang Milky? Aris number 12 mula sa Congress, Milky Regional, please come in. Milky. Lakay at Thea, ang pagkaka-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy ay patunay na walang nakatakas sa batas kahit ang umano'y nagpapakilala na self-appointed son of God. Laksonto ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, kasabay ang papuri sa Philippine National Police sa kanilang matyagang paghahanap kay Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay Asidre, ang ginawang paggalugad ng PNP sa KOJC compound ay naging daan para maaresto si Kibuloy na naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at qualified trafficking bukod sa kaso pa nito sa Estados Unidos. Sabi niya Asidre, ang pagkakahuli kay Kibuloy isa rin umanong maliwanag na mensahe na mangingibabaw ang batas at hindi makapagtatago ang sinuman. Umapela rin si Asidre sa mga abogado at supporters ni Pastor Kibuloy na igalang ang rule of law at due process. Ako si Milky Guna nagulat para sa DCRA, una sa Pilipinas. Yes, okay. Ayan, kailan naman ipapatawag si Alice Go sa kamera?
Magre-request lakay ang Quadcom at ang tentative schedule ng Quad Committee hearing ay sa Huwebes. Si Pastor Apollo Kibuloy, kailan ipapatawag naman sa Congress? Nako, lakay, wala pa. Pero wala pa. Marami ring mga hearing na itatagawa noon ang Kongreso tungkol nga sa mga kaso at ito yung mga paglabag nitong si Pastor Apollo Kibuloy, pero wala pang nakaschedule lakay. Itong si Alice Guo ay posibleng ipatawag, pero mag-re-request pa ang Quadcom sa korte para makaadalo kung matutuloy ang pagdinig sa darating na Huwebes. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Ganang hapon na kay Teya, ako si Neil Triguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, Abalos, pinaiimbestigahan ang mga maaaring kasuhan ng obstruction sa paghanap kay Kibuloy. Idetalye mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Isdaya, pinaiimbestigahan na ng DRELG o Department of the Interior and Local Government ang mga individual na sadya o manong iniligaw ang paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa panayam sa Campo Crame. Sinabi ni Interior Secretary Benner Abalos na malaki ang posibilidad na may guilty sa obstruction of justice. Lalo't alam na mga itong nasa Kingdom of Jesus Christ compound lang pala ang tinugis na religious leader. Sinadya umano ng mga itong magpakalat ng misinformation gaya ng tunay na kinaroroonan ni Kibuloy at ng kapwa o apat na kapwa akusado. Ginawa ni Abalos ang pahayag matapos ikwento ng Philippine National Police kanina kung paano na corner ng 500 SAF at 500 SWAT members ang mga wanted sa loob mismo ng Bible School sa ACQ College of Ministry hanggang sa napilitan ng sumuko si Kibuloy. Patunay umano itong tamang intel ng pulisya at kwentong kotsero naman ang salaysay ng kabilang panig. Samantala, ang unang tanongin naman kung kasama sa iniimbestigahan si Vice President Sara Duterte, tinawanan lamang ni Abalos ang pahayag nitong wala sa Davao City si Kibuloy at baka umano nasa langit na. Pakinggan natin ang kalihim. Well, ako simple lang, maski nasa langit hahanapin namin yan, no? Pero ang sa akin lang is this, maraming indicators on the ground sa nakikita ko, no? May pinapaimbestigahan ako mga tao kung paano ito dahil eto na, nung assault na namin at saka na isip mo, all the time nandun lang. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para Edniel. sa DCRH. Una sa, yes na kayo. Kanino mapupunta yung 10 million pesos na reward? Gusto ko malaman. Lakay, tinanong natin yan kanina at sabi ni Secretary Abalos, bahala na raw lakay yung individual na nag-pledge ng 10 million na direktang kausapin lakay yung mga tipster. Ayun, ang binabanggit ng kalihim at binanggit na rin ng PNP before nung hinahanap pa si Kibuloy lakay ay may tipster na galing mismo o miyembro mismo ng KOJC, ibig sabihin, natanong mismo ng compound lakay, yung isa doon sa mga major players kung bakit natunton itong si Pastor. So, insider at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang bibigyan ng reward doon sa tono niya, kung ganon. Correct lakay, pero hindi rin binanggit syempre kung isang tao lang ito dahil ang sinasabi may mga nag-tip, so ibig sabihin baka marami silang sources, pero ang kumpirmado doon sa mga tipster lakay, mayroong ng insider o miyembro mismo ang KOJC. In particular, taga-roon sa loob ng compound. Naku, may nagkanulo kay Pastor. May nang hudas. Parang si Jesus Christ may hudas, ano? Allah. Yan ang rason lakay kaya kung bakit kahit inabot ng halos higit 2 linggo pag tinanong mo si General Torre nakasmile palagi kapag sinasagot nila dahil nandyan lang yan kasi mayroon silang tipster talaga sa loob. Ayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Balik sa inyo lakay at Mistea. Isa pang report, 3 Chinese nationals humingi ng ransom money kapalit ng paglaya ng isang lady Malaysian na dinukot. Arestado isa sang entrapment operation sa Parañaque City. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, Mr. Daya, arestado sa entrapment operation ang 3 Chinese nationals na responsable balo sa kidnapping for ransom sa Macapagal Boulevard, Barangay Tambo, lungsod ng Parañaque. Dinala ang mga naarestong Chinese suspect na sina Li Yuang, Wang Guanghong at Wang Yifo na pawang residente
ng isang kilalang residensya sa MOA Complex sa Pasay. Nasagip naman ng mga otoridad ang babaeng Malaysian national na biktima ng kidnapping. Ayon sa report na nakarating kay National Capital Region Police Office Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., isang kaibigan na Lakay Mesteya ng biktimang si Lobon Uwang ang humingi ng saklolo sa pulisya. Sa kanyang salaysay, dinukot umano ang kanyang kaibigan ng 3 suspect at humihingi ng ransom money. Sa natanggap niyang telegram messages, ipinakita pa umano nito ang mga picture ng mga biktima o ng biktima na nakadetect at tinorture sa isang kwarto. Dito na kumilos ang Parañaque SWAT kasama si Chong at nagpagkita sa mga suspect dalang pera sa Royal Quirino Avenue na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 dayuhan at na-rescue naman ang kidnap victim. Na-recover sa lugar ang 3 caliber 45 na baril na may mga magazine at bala, isang polo, isang kutsilyo, mga cellular phones, isang Mitsubishi Adventure kulay silver na may plakang EBH 586. Sa ngayon, maharap ang mga suspect sa reklamong kidnapping, paglabag sa RA 10591 at Bay-P6. Ayos 27 na tikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Babalikan po natin ilang pang mga reports, ilang pang mga balita. Pero happy birthday muna kay Dr. Noel Laksamana. Aba, Dr. Noel, long time no hear, no see, ha? Laban tayo dyan. At kay Joey Lopez, happy birthday ng Merville Parañaque. Nabati ni classmate Money Boy Pexon Drilon. Yeah. At of course, happy birthday kay Mika Garcia, kay DepEd Undersecretary Trigib Olaybar. At mga mista sa PMA Sandigan 82, baka di nyo alam, ha? Birthday ni Mr. General Cecil Chen at Mr. Bong Lapira. At happy birthday din kay Kuyang Joel Roldan, Omar Osma at Henry Valeroso. At happy birthday din kay Sister Victoria Acab at Sister Emma San Diego. At happy birthday din kay Ditas Nicolas at Kuyang Jong de Monteverde. At Attorney Brad Vincent Bartolome ng PCSO, happy birthday. Oras, Mistea. Kulang-kulang 4 na minuto bago mag-alas 5. RH Break Time. Uy, para sa mga nakilala kay Vice Admiral Adi Luis Bordado, ha? Baka hindi po ninyo alam. Ano lakay? Birthday niya ngayon. Anong handa? Steya, ha? Abay, magpapakanton daw siya. Happy birthday, Admiral Bordado, sir. Laban tayo dyan. At naghain ng motion ang company Pastor Apollo Kibuloy. Pailipat ang kustodiya nito mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ang ka-attorney Israelito Torion, legal counsel ni Pastor Kibuloy, nais nila ilipat ang pastor sa Armed Forces of the Philippines o kaya ay house arrest na lamang. At tiniyak naman ni Attorney Torion na handa silang sumunod sa lahat ng kautusan ng korte tungkol sa pagharap nila sa mga kaso laban kay Pastor Kibuloy. Narito si Attorney Torion. We will face the case. So the wheels of justice are now working, and it has been working through the pleadings that we filed. Pero ngayon, trial na, and we will comply with the orders of the court. Samantala, si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi muna i-extradite sa Amerika. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, dapat munang managot sa batas sa Pilipinas ang nasabing religious leader. At kailan mo nang tapusin ni Kibuloy ang sintensya sakali mapatunayan nga ang kasong isinampa laban sa kanya bago i-extradite sa Estados Unidos.
Samantala may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y pagkanlong nito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jir Bongalon, kaugnay ito ng kanyang pagiging administrator ng mga ari-arian ng leader ng KOJC. Maituturing anyang accomplice si Duterte at pwedeng makasuhan for harboring a fugitive. Kaugnay nito, dapat din anyang imbestigahan ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte at malalapit na kaibigang si Senator Bato de la Rosa dahil sa obstruction of justice. Samantala, isang barko naman ng Philippine Coast Guard ang hinabol-habol na naman ng Chinese Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Ayon sa report, binuntutan ng Chinese Coast Guard ang barkong BRP Gabriel Silang habang nagpapatrolya sa layong 50 hanggang 70 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. Sinabi ni Ray Powell, Director ng South China Sea Monitor Sealight, na ang mga tinukoy na barko ay hindi umalis sa bukana ng shoal matapos ang insidente. Na-monitor ang pagdating ng 6 na Chinese Coast Guard ship sa Baho de Masinloc na galing sa kanilang military base sa Panganiban Reef at saka hinabol-habol ang barko ng Coast Guard ng Pilipinas. Samantala, inaayos na ang biyahe pabalik ng Pilipinas ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. mula sa bansang Timor-Leste. Kaugnay nito, inihayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na ang Philippine Air Force ang nag-aayos ng lahat para sa agarang pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Teves. Tinaya ni Remulla na posibleng maisakatuparan nito sa loob ng buwang ito at nagdesisyon silang eroplano ng Philippine Air Force ang sasakyan ni Teves. Si dating Congressman Teves ay nahaharap sa 100 bilang ng murder, 12 bilang ng frustrated murder at 4 na bilang ng attempted murder at ang lahat ng ito ay nasa Manila Regional Trial Court, Branch 51. Ang mga kasong kinakaharap ni Teves ay nag-ugat sa pamamaril sa Pamplona, Negros Oriental noong March 4, 2023 kung saan napatay si Governor Roel Degamo at iba pang sibilyan na gawang makapuslit ng Pilipinas ni Teves at nagtago sa Timor-Leste kung saan humirit siya ng political asylum. Kung Philippine Air Force ang susundo, di ba pwedeng fighter jet na lang? Ay, para mabilis na kayo. Para mabilis. Baka mahal gas lakay yung fuels. At para sa mga kaibigan kakilala ni Admiral Bordado, ayan. Sa Malolos, Bulacan daw ang handaan. Ayan. Naku, layo naman na Admiral, At good news sa mga motorista. Ay, ito nga pala, naku ba, kung may good news, bad news, Mr. Michael Ismaygay. Naku, bakit lakay? Abay, humina naman ang piso, Miss Teya. Magkano? Abay, kung kahapon 55 pesos and 90 centavos. Abay, ngayon nagsara sa 56 na naman. Uy. Bumagsak ang piso, ayan, 56 pesos and 52 centavos ang palitan sa bawat dolyar. Pero good news sa mga motorista. Asahan ang malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Bukas, Martes. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, ayan, babawasan ang presyo ng gasolina ng 1 peso and 55 centavos per liter. At sa diesel, 1 peso and 30 centavos. At sa kerosene, may bawas sa presyo naman. At ito ay 1 peso and 40 centavos. Samantala, pinagkalooban naman ng tiga 10,000 pisong tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang nasa 116 families na naapektuhan ng sunog sa Sampaloc at Tondo, Manila. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, layo ng CAS assistance sa tulungang makabangon at muling maisaayos na manasulugan ang kanilang mga tahanan. Kasabay nito ang paalala ni Mayor Hani Lacuna sa panahon ng sunog na laging maging alerto at alalahanin lagi na buhay ang unahing iligtas
Dahil hindi ito mapapalitan pa kumpara sa mga material na bagay. O nga naman, ha? Pag kami nasunog po, mahabigan huwag nyo nang babalikan. Oo, sa bahay. Oo. May mga natratap na ganyan. Ay, nakalimutan ko yung pera ko. Yung mga dokumento ko. Dokumento, titulo ng lupa. Samantala, walang balak ang Department of Health na magpatupad ng lockdown sa kabila ng patuloy na community transmission ng Mpox sa bansa. Ayon sa Department of Health, naging maayos ang pamamahala ng ahensya sa Mpox at wala umanong namatay sa nabanggit na sakit simula 2022. Ayon sa Health Department, madali rin umanong baliin ang transmission ng sakit sa pamamagitan ng ginagawa nilang testing, contact tracing at home care laban sa Mpox. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na bantay sarado rin ng kagawaran ang mga massage spa na may extra service. Pinaiiwas din ang kalihimang publiko sa pakikipagtalik sa higit isang individual dahil kumakalat ang Mpox sa close, intimate contact. Paalala pa ni Herbosa sa publiko na tiyaking alam ang contact details ng kanilang nakatalik upang hindi maging pahirapan ang contact tracing. Sing a song, sing out loud. Sing out strong. Ayan, di maganda ang kanta ni Alice Go. Kinikilig yung nanay ko, Lakay. Si Vicky Pecho kasi pinapatugtog mo yung paborito niyang kanta. Paborito mo ba yan? Sing a song? Ayan, malungkot ang mga senador. Mukhang napaikutan ni Alice Go. Napikon eh. At yan na ang kaba natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Antabayanan, mga balansyadong balita mula kay Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay. Alice doy. Lakay, malayo. Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen. Yes. At walang alias. Wala. Bye-bye, ingat.